Meralco at saka TNT, no? So, okay, nanalo yung Meralco, no? Dahil nakagagaling sa losing streak. Ito ring TNT, galing sa talo ata ito. Pero one thing is obvious, no? Lumalaban yung TNT dahil nandun si RHJ. Pero it just so happens na hindi sila makalamang dahil ang ganda ng laro ng Meralco, no? Nadagdagan pa yung kanilang backcourt dahil naglaro na si Chris Banchero. Actually, mas lumalim yung backcourt ng Meralco pag naglalaro si Chris Banchero. Pwede mo ilagay si Chris Newsome sa small forward. Kung small ball yun. Diba? And you can even combine him with Bong Quinto. Kasi may Diego Dario ka, may Anjo Karam ka. So if you wanna go small, pwede naman maglaro si Bong Quinto sa ilalim. Dahil sanay maglaro yan, dahil sa college, yun ang laro niyan. Pero if you combine, may mga kombinasyon si Coach Luigi Trillo with Banchero back in the game. Pwede niyang pagsabayin or pwede niyang pagpalit-palitin na hindi naman nasasagad. Alam nyo, importante sa player yung hindi sila masyadong napapagod. Oh. Yun nga lagi ko sinasabi na dapat habang dapat start pa lang ng season, mahaba yung rotation mo, and then pag dumadating yung playoffs, paigsi ng paigsi yung rotation mo. Kasi pagdating ng playoffs, you expect your players to have that maximum energy para magkaroon sila ng maximum effort. Yun yung nangyari sa Meralco, especially with Chris Banchero back, no? Kasi kita naman natin yung TNT, ano yun nakafocus yun kay RSJ. Puro si RSJ. Paano hindi magiging si RSJ yun? Sigurado pag hawak niya bola, puntos. Kung hindi puntos, magandang play. Tsaka yung effort ni RHJ, lalo na sa putbacks, hindi mo maikakaila. So RHJ centered yung TNT minsan. At yun yung nagiging downfall ng kanilang pagkatalo na masyado silang centered kay RHJ. Na hindi naman nangyari kay sa Meralco dahil itong si Primo tinulungan ng kanyang mga kakampi. So, yun lang po.